Ako po si Ralph Lawrence El Rosario, ang leader ng pangkat na ito. At ako po si Maria K. A. de los Reyes, ang assistant leader ng pangkat na ito. Ang kwentong aming babasahin para sa dugtungang pagbasa na ito ay pinamagatan na ang ama na isinalin sa Pilipino ni Mauro A. Avena. At ito po ang gawa ng pangkat 4 mula sa 9 Aguinaldo. Ako po si Robbie C. Quinones. Ako naman po si Bea C. Camral. Ako po si Arnie Francisco. Ako po si Maylin R. Belmonte. Ako po si Yvonne Stephanie A. Baroga. Ako po si Laina Dea Pilardo. Ako po si Samantha Felipe Alescar. Ako po si Maria Andrea A. Benito. Ako naman si Calvin Cantibal Nilio. At ako naman si Cristaniel T. Jose. Magandang araw po sa inyong lahat at kami ay magsisimula na. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit, nag-iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuuwing pagkain ng ama, ay napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay may naroong nagkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aalin-aligid sa mesa, kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kani-kaniyang parte ang lahat kahit sino, kahit ito'y sangsuko lang ng masarap na pagkain. Sa mga pinakamatanda at malalakas na bata lamang mapupunta ang lahat at ni katiting ay walang maiiwan sa maliit. Animan lahat ng mga bata. Ang dalawang pinakamatanda, isang lalaki 12 anyos at isang babae 11 anyos. Matatapang mga ito kahit napayat at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng mga bagay kung wala ang ina upang tiyakin na may parte rin ng maliliit. May dalawang lalaki na kambal na 9 anyos at isang babae 8 anyos at isang paslit rin ng 2 anyos. Ay maingay na naghahangad ng marapat yung parte sa mga pinag-aagawan. Natatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinurpresa sila ng kama ng kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot ng pansit gisado at masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit na ang ina nila ay masayang nakiupo sa kanila at kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyon nito. At ngayon hindi na nag-uuwi ng pagkain ang ama. Ang katunayan, ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila nun ay umaasa pa rin sila. At kung gising pa sila, pag-uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang titignan nila kung may kayumanging supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga bata ay magsisiksikan. Takot na anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang muka. Madalas na masapak ang muka ng kanilang ina. Madalas iyong maririnig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito. At kinabukasan, ang mga pisngi at mata nyon ay namamaga. Kaya't nahihiya itong lumabas upang maglaba sa malaking bahay na katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri na nagmamakaawa at ninenervyos na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama. At sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Moymoy. Ang dahilan si Moymoy, 8 anyos at sakitin at palalinghi na parang puti, ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangiwi-ngiwi, ito ay mahiling magtuklap ng langit sa galis na nagkalat. Sa kanyang mga binti na nag-iiwan ng mapula-pulang mga tasa, gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halik. Mahaba at matinis. Iyon ay tumatagal ng ilang oras habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay. Namamaluktot ng pahiga sa banig kasamang ibang mga bata na di makatulog.
Walang pasensya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae na malakas siyang irereklamo sa ina. Napapagalitan naman siya sa pagod na boses, pero sa gabing naroon ang ama na paligiran ng bote ng alak na nakaupo sa mesa. Iniingatan nila mabuti na hindi umalinghing si Moymoy. Alam nila na ang halinghing niyon ay parang tuktura na nagpapangilo sa nebyos ng ama. At ito'y nakakabulahaw na sisigaw, at kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo. Lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas. Pagkatapos, haharapin nito at papaluin din ang ibang bata na sa tingin nito sa kaubuoan ay ang sanhin ng kanyang kabwisitan. Nung gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian. Si Moymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at di mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata. Gayoy binalaan niyang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa pangusuang mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto, kung saan ito nananatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata sa inaasahang gulo. Nahimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pagkaraan ng 2 araw, si Moymoy ay namatay. At ang ina lamang ang umiyak habang ang baka inihahandang ilbilisin ito. Nang nayon may 1 kilometro ang layo doon sa tabi ng ilog. Ilan sa taga-nayon na nakakatanda sa siting bata ay dumating upang makiraman. Sa ama na buong araw na nakapong nagmumukmok ay doble ang kanilang pakikiraman. Dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Ngolekta ng Apuloy ang isang babae at pilit niya itong inilagay sa mga palad ng ama. Di kawasa, puno ng awa sa sarili, ay nagsimulang humagulugol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kaniyang amo. Isang matigas ang loob pero mabait na tao na noon din nagdesisyon na kunin siya uli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob nito ay nagbigay ng sariling pakikiramay sa laki pamunting Apuloy na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki, imbes sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nito sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak. Lalaki ay napaiyak at kinailangan muling libangin. Ngayon naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulilang ama na ipinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. Sa kanyang awa sa sarili ay bumunwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata, kaya't madalamahati siyang nagtatawag. Kaawa-awa kong Moymoy, kaawa-awa kong anak. Nakita niya ito sa libangan sa tabi, ng gulod payat, paputla at napakaliit, at ang mga alon na lungkot at awa na nagpapayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakakatakot tignan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay na ang iba'y lumayo na may luha sa mga mata at bulong-bulong maaaring lasenggo nga siya at irresponsable, pero tunay na mahal niya ang mga bata. Yun niya ang kanyang mga luha at tumayo. Mayroon siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa. Nakiming iniabot naman ito sa kanya, tulad ng nararapat. Binilang niya ang papel de bangko. Isa man dito hindi niya nagagastahin sa alak, hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas siya ng bahay. Binagmasdan siya ng mga bata. Saan kayo pupunta? Tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin. Papunta ito sa bayan. Lalungkot sila dahil tiyak nila na uuwi itong dalang muli ang mga bote ng alak. Lipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Nilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Pero yun ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. Mayroong supot ng ubas at isang kahon ng biskwit. Nagtaka ang mga bata kung ano nga ang laman nun. Sabi ng pinakamatandang lalaki, biskwit. Nakita niya na siyang maraming kahon tulad niyon sa tindahan ni Ochek sa bayan. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay candy. Yung katulad ng minsay ibinigay nila ni Lauso na nakatira doon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay. Ang kambal ay nagkasiya sa pagbibilat at pangisi sa pananabik. Masaya na sila anuman ang laman niyon. Kaya't nagtalo at nanghula ang mga bata.
takot na hipuin ang yaman ng walang senyas sa ama. Inip nilang lumabas ito ng kanyang kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito. Nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na nawala sa mata ang yaman na wari kanila na sana. Bulungan ng dalawang pinakamatanda nang matiyak na hindi sila maririnig ng ama. Tignan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumama ang kambal at ang apat ay sumunod ng malayo-layon sa ama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa bahay. Pero ngayon, nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabing bulod. Huhukay pa lamang ng puntod ng kanyang hinintuan. Lumuhod at tinukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa habang pahit din magsalita. Pinakamamahal kong anak, walang ayaalay sa iyo ang iyong ama, kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo. Nagpatuloy itong nakapag-isip sa anak habang nagmamasid sa pinagpupugihang mga halaman ang mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit. Anumang saglit pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Iiwan sa katawan ang basang kamisentro. Sa isang iglap, ang kaninang pang-init na mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahaging yun. Pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalo-salo sila. Tulad sa isang piging na alam nilang di nila mararanasang muli.